Hi guys, welcome back to Yanni's Room, Sunday Reset. Hindi ko na naman maalala kung sinasabi ko ba yung tara pasok, feel at home. Pero ngayon, nandito ako sa Silver Lens Galleries. Re-record naman, di ba? Yan, nandito ako sa Silver Lens Galleries sa Chino Roses. So, art gallery siya. Sobrang daming art gallery or art spaces dito sa Chino Roses. Ang dami ring masarap na kainan na recently ko lang na-discover kasi meron akong tropa na dito nakatira. So, siya yung nag-recommend sa akin itong place na to. Art gallery siya. Pakita ko yung pictures. Kasi hindi ako pwede mag-picture. I mean, hindi ko pwede dalhin yung laptop. Pupunta pa ako. Sa taas kasi. So, kapag umakyat kayo dyan, merong door. May door doon. And then, yun yung way papunta dun sa gallery. Right now, nandito ako sa cafe. May cafe din siya. Yes! Ang cute ng cup ko, no? Pansinin nyo. Ang pinaka-cute dyan ay ito. Ako, joke. Hindi, ang pinaka-cute dyan ay ito. Yay! Ang cute, diba? In-order ko siya sa Korea. So, umorder ako ng, isa to sa signature drinks nila, shakerato. Shakerato. Parang shake, rattle, and roll. So, meron siyang brown sugar, cinnamon, espresso, and then chinik, and then poured on oat milk. Tikman natin. Oof, ang powdery kasi yung cinnamon. Hindi siya super tamis. Sobrang trend tayo ng comment. Hindi siya super tamis. Sarap ng espresso. That's a good shot of espresso. Umorder din ako ng food. Umorder ako ng pizza. It's Mushroom Bianca Pizza, yung name niya. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Andyan siguro si Bianca, umali. Gutom ako. For some reason, gutom ako. Also, it's good for 2 to 3 people. Pero ako lang mag-isa. Yo! Kukuha lang ako Gugutom ako eh. At sirap naman. Nasabi ko na, di ba? Favorite ko tomato. As in, sa sinigang, gusto ko ng makamatis na sinigang. Sa kahit saan, gusto ko ng kamatis. All. Sarap ng mushroom. Nasa siyang truffle, pero ang sarap ng mushroom. Alam niyo kung ano to mas masarap? Mas masarap to kung merong ketchup. Actually, medyo kinabahan akong pumunta dito kasi weekend. Ako, feeling ko maraming tao. Kasi medyo aesthetic eh. So for sure, dinudumog. Pero papunta ko dito parang hindi naman super dami ng tao dito sa cafe, at least. Legit yan, pare. Dahil gutom pala ako. May isa pa akong nakainan na masarap dito sa Chino Roses. Dun sa Caribbean Plaza. Yung name ng restaurant ay Underbelly. Sobrang sarap. Sabi ko, yo, anong meron sa mga pagkain sa Chino Roses? At ang sarap. Honestly, medyo worried akong pumunta dito nung una. Kasi nga, aesthetic. Okay. Yun kasi minsan yung mahirap sa mga cafe kapag sobrang wow, aesthetic. Yun yung, alam mo na yun yung focus or priority ng cafe. Minsan na nagsasuffer yung quality ng coffee. So, yes, gusto ko ng magandang cafe. Pero also, gusto ko rin ng masarap na kape. Masarap yung kape nila dito. At masarap yung pagkain. Tangina. Sobrang ganda rin ng vibes kasi puro art. As in, may store doon. Tapos yun nga, yung gallery. Speaking of gallery, alam nyo dati, ang pag-usapan namin to ni Kim, sabi ko, parang hindi ko amat sa museum dates. Kasi, nakwento ko na ba to? Napaisip ako, sabi ko, yo, nakwento ko na ba to dati sa podcast? Or hindi pa. Sorry ASMR pala to ng ngumunguya. Hindi pala lahat ng tao gusto ng tunog ng ngumunguya. Okay, sorry. Sabi ko kay Kim nun, hindi ko bet yung mga museum dates kasi feeling ko dahil hindi ganun kalaki yung knowledge ko about art. So, every time nasa museum, parang dumadaan lang talaga ako. Ano yun? Parang, wow, ganyan. Wow, ganyan. Picture, ganyan. Tapos sabi ni Kim,
Iba daw yung amats na museum dates kapag yung kasama mo very knowledgeable about art kasi nag-date siya before ng artist. Kasi alam mo yung bawat piece, meron may comment na "Oh, ito yung method na ginawa dyan. Actually, mahirap yung style na ginawa ng artist dyan. Ito yung story ng artist, blah, blah, blah." So, ang daming point of conversation, kaya siya masaya. Sabi ko, okay, gets ko yun. Mas na-gets ko siya nung nagbakolod ako. Feeling ko nakwento ko na to. Kung nakwento ko na to, sorry. If hindi pa, okay. Nung nagbakolod kami, pumunta kami sa isang ancestral house sa Silay. May tour guide dun sa ancestral house. And yung ma-explain niya bit by bit. Like yung pieces, yung parts of the house, yung history, yung family. Just, wow. Napawaw ako. Actually, yung angkan siya ni Carla Abellana, yung may-ari ng ancestral house na pinuntahan namin. Pero it's a privilege na makapag-restore and collect. Ay, so many things na importante sa legacy and history ng family mo. Kasi mahal yun. So yung mga paintings dun sa ancestral house na pinuntahan namin sa Silay, as in paintings ng mga iba't ibang national artists. Kasi kaibigan nung may-ari nung ancestral house. So, gets nyo yun, yung makapag-preserve ng history, honestly, privilege pa rin siya. Yung makapag-consume ng art in this society, privilege pa rin siya. And ngayon, iniisip ko kung paano ako napunta dun sa usapin ng privilege when I was just saying na hindi ko ma-appreciate yung museum dates dati. Pero ngayon, feeling ko na-appreciate ko na siya. I understand. Masaya to go to galleries with someone and then pag-usapan nyo paano nyo na-interpret yung art. Mas dagdag yung saya if artist yung kasama kasi talagang ang dami nilang input. Yun lang, naalala ko lang kasi nga, dito ako sa gallery ngayon. So, tumitingin ako kanina, tas amaze ako as fuck. Pero alam nyo, as a creative, na-realize ko na sobrang importante lang talaga sa ating mga tao na mag-create. Kaya, grabe yung feeling of being, like parang overload na feeling, yung overload, overwhelmed, and like, parang ang cluttered nung feeling when all you do is consume. Kasi hindi mo siya nailalabas sa kahit anong creative outlet. Baka mapaaga, pero ito yung magiging mantra ng episode na to. I guess uulitin ko na lang mamaya na humans are designed to create. Feeling ko it's inevitable or parte talaga ng pagkatao natin yung lumikha. Kaya siguro nalulungkot ako kapag merong mga tao na hindi nag-engage with art. Hindi nagtatry mag-drawing, hindi nagtatry gumawa ng kanta, humimay ng kanta, hindi nagtatry mag-painting dahil sa fear na hindi naman sila magaling, hindi naman maganda yung magagawa nila. Or, alam niyo, hindi nagtatry mag-play with words, mag-aral ng poetry, gumawa ng tula, ibuhos lahat ng emotions nila sa tula. Nakakalungkot kapag merong mga taong gano'n na sobrang distant sa art kasi feeling nila hindi nila kailangan ng art and feeling nila hindi naman sila magaling doon to begin with, so bakit nila gagawin yun? Pero kasi, sobrang importante for us to create. Kailangan natin ilabas sa mga kamay natin, sa puso natin, sa bibig natin yung everything that we feel and experience. Hindi ako magaling mag-drawing. And hindi rin ako magaling, I think hindi ako kasing galing talaga ng mga artist. Pero, I try. Dati nung high school ako, naaalala ko, syempre meron ako mga friends na mahilig mabasa ng libro. Tapos, alam niyo parang sa isang grupo, sila na yung designated na poet. Sila yung designated na magaling magsulat, ganyan. So, nung high school ako, iniisip ko, okay, sila kasi nagko-consume sila ng so many books, ang lawak ng vocabulary nila, tas sila na yung kilala sa grupo namin na poet. Hindi na ako pwede mag-try kasi hindi ako magiging kasing galing nila or whatever I create, hindi ma-appreciate ng iba kasi for sure hindi mapapantayan yung level nung gawa ng mga friends namin na as designated na poet, gets ba? Pero, awan ko, as I grew older, na-overcome ko yun eventually. Kasi creating art is not about competition naman eh. Hindi naman siya about sa magaling ka ba in it. Well, eventually, it is. It is. Kasi i-hone mo yung skills mo. I-hone mo yung
ima-master mo siya. Pero yung sa simula, parang ang lungkot pala magpatalo dun sa feeling ng hindi ka gagawa ng sining kasi pakiramdam mo hindi ka magaling at hindi mo naman siya thing. I believe thing siya ng everyone. Tangina, bakit? Para sobrang, alam niyo, hindi ko plan yung topic na yun. Feeling ko lumabas lang siya sa bibig ko kasi nandito ako sa isang art gallery, napaisip lang ako. And so, what I'm saying is, feeling ko, if may mag-aaya sa akin na museum date next time, ma-enjoy ko na siya. Kasi, hindi ko na siya ina-antagonize in my mind. Hindi ko na sinasabi in my mind na, yan, pretentious mo naman, hindi mo naman naiintindihan yung art na tinitignan mo. Regardless ng educational background mo, art is art. Alam niyo yung ano, shit, ang interesting pala na usapin ng art, no? Kasi sa at least, feeling ko hindi lang naman sa bansa natin eh. In the society, privilege talaga ang mag-consume and mag-engage sa art. Grabe, alam niyo yung mga presyo ng mga art sa mga mayayaman. Iba yung art circles eh, ng mga mayayaman. Crazy yun, like mahirap i-penetrate yun. Okay, sorry, going back to what I was saying. Dahil nga, privilege talaga ang mag-engage sa art. Ang hirap para sa mga people na nasa lower to middle class na mag-sit with art. Naalala ko lang yung isang tweet na na isang construction worker. Oh my God, construction worker siya, kung tama ako ng pagkakatanda. Tapos, pumasok siya dun sa isang gallery kasi nag-i-install yung gallery. Tapos, umupo lang siya dun sa harap ng artwork. Naliluha ako. Umupo lang siya dun sa harap ng artwork. Tapos, nagtanong pa siya kung pwede niya bang tingnan, kung pwede niya bang i-appreciate. Tapos, yun lang. Naluha ako. Gago. So, naluha. Iniisip ko lang kasi if art was more accessible to the mass, for sure mag-e-engage ang mga tao sa sining. Isipin natin, ilang artist kaya yung hindi pinursu yung passion nila sa pagsusulat, pagpipinta, pag-drawing, paggawa ng music, just because hindi nila afford and busy silang mag-survive. So, naalala ko lang yung tweet na yun. Kasi sabi ng tweet na yun, regardless kung saan mang social class, regardless kung saan mang social class or educational background ng tao, kaya ng masa na uma-appreciate ng art. Basta mabigyan lang sila ng chance to do so. Wow. Paano nga ako napunta dun? Sorry. Thoughts lang. Okay. Kamusta ako? Hindi man lang ako nag-update sa sarili ko. Kamusta ako? Nakatapos ako ng draft ng script ko. So, happy ako about that. Pero, first draft pa lang siya eh. So, medyo ang labnaw niya pa. Ang pangit niya pa. Kailangan ko pa siyang pagandahin. Tapos, ano ba? Pride Month. Pride Month! First Sunday episode ba to na Pride Month? Happy Pride Month, mga bading. Okay no? Sang katomboyan, sang kabadingan, sang kabisexualan, sang kapansexualan, sang ka-LGBTQIA+. Happy Pride Month, okay? Magsaya kayo this month dahil next month hindi na tayo bading. Ang dami ko nakitang nag-away this week. Excited ako kasi mag-host ako ng Love Laban this June 27. Grabe nga yung yung event eh. It's like 4 na stage sa UPD. Medyo kinakabahan lang ako kasi hindi ko alam paano ako pupunta pag ganun. Alam nyo, even as a host, mahirap mag-travel papuntang Pride March. Nalala ko nung last na Pride March na nag-host ako, yun yung before ako magka-hydrocephalus. Binabagyo kami sa stage, bro. Sorry. Mga kaibigan ko kasi ngayon, puro gumagamit ng bro na hawa ako. Binagyo kami sa stage. Tapos hindi na natuloy yung event kasi sobrang lakas ng ulan. Dahil nga ang June ay tag-ulan sa Pilipinas. So nakakatawa. Every Pride March, umuulan. Pero feeling ko instead of matakot tayo sa ulan, i-embrace na natin yung ulan. Parang party na talaga siya ng Pride celebrations natin eh. It's parang Pinoy coded na yung ulan. Hindi ko alam kung saang stage ako mag-host sa Pride March, pero kita-kits everyone, June 27. Update ko kayo. Kasi last Sunday, kinakwento ko na kinikrisis ako, di ba? May improvement naman na ngayon. Kasi, isa talaga sa mga nakakaambag sa krisis ko yung mga backlogs ko. So,
Isang step na ginawa ko ay, kahit ayoko, kahit naduduwal ako, tinapos ko yung mga kaya kong tapusin. Para lang hindi na ako ma-anxious na meron akong mga task na naiwan. So, tinapos ko yon and I felt productive and mas naka-uplift siya ng feelings ko. Hindi ko alam if completely okay na ako right now, pero napapush ko na ulit yung sarili ko to work and to create. Nakapagsulat ako. So, yeah, actually nababawasan talaga yung crisis. Nababawasan talaga yung crisis kapag nakakakilos ka. Nanood ako this week ng VLF. Nanood ko yung kay Direk JP and papanoorin ko yung kay Jerome Canlas bilang support kay Jerome. Yun lang. I am consuming as much as I am creating and maybe that's why it feels balance. Next na siguro tayo, no? Sorry guys, update lang sa nangyayari sa Pilipinas. Pwede yung i-search, may nangyari na Senate power shift kasi lumipat si Escudero dun sa sa kay Larissa Ontiveros. So, nagkaroon ng power shift and alam ko ang acting Senate President right now ay si Win Gatchalian. Speaking of Win Gatchalian, hindi na ako mag-expound on this kasi medyo mahaba na yung episode. Pero pwede ba tantanan natin yung love team? Kasi may nakikita ko mga love team kay Win Gatchalian at kay Senator Risa Ontiveros. Alam nyo, if merong mga tao na hindi nyo dapat gawan ng stan Twitter or hindi nyo dapat lagyan ng fandom behavior, yun ay politicians. Okay? Yun lang ang masasabi ko to that. Kasi mahirap kapag ganun eh. Baka mailagay natin sila sa pedestal and then hindi na tayo critic sa mga politicians na to objectively. So, I think wag natin gawin yan. Wag niyo silang i-love team kasi kapag ganyan yung nangyayari, sobrang okay na politician ni Senator Risa Ontiveros. Pag ganyan yung nangyayari, may na-associate sa kanya na ganyan, nalilinis yung isa. Let's ask ourselves, deserve ba? Parang hindi yata. So, wag niyo kayo mag-love team ng politicians. Ano ba? Actually, wag kayo mag-stand with ng politicians. That's weird. Yun lang yung stand ko. Movie recommendation. Ang nirecommend ko last week ay Obsession, pero last week hindi ko pa siya napapanood. Ngayon napanood ko na siya. Sobrang ganda. Gawa na lang ako ng episode. Ang dami ko nang gustong gawa ng episode. Gagawa na lang ako ng episode sa horror films. Pero, I love. Ganda ng Obsession, guys. Kuwang-kuha niya ako. As in, ngayon na lang ata ako ulit nakanood ng horror movie na equally good yung writing and yung scares. Hindi yung nagre-rely lang sa jump scares. The last time na nakaramdam ako ng ganito for a horror film ay Hereditary pa. So good. Please panoorin yung Obsession. Kung hindi nyo pa napapanood, or napanood yun na, basta ang point ay si Nikki ang victim. Habang nanonood ako, sabi ko, nakailang tangina nito ni Vero, yung lalaki, as in, tangina nung lalaking yun. Tangina nung lalaking yun. Ang ganda ng Obsession. Please, panoorin yung Obsession. Bala kong panoorin this week ay Backrooms. So, ano movie recommendation ko? Actually, ang naisip ko nga ngayon na pelikula ay Alone Together. Na-discuss ko na ang Alone Together, right? Na-discuss ko na ang Alone Together sa isang episode. Yung unpopular opinions on rom-coms. Na-discuss ko na dun yung Alone Together. Dahil nag-talk ako kanina about art. Para nasa isip ko, shit, Alone Together talaga. Kasi dun si Tin, siya art student. And then, yung work niya? Gallery. Yani, podcast tayo, tara. Basta, yun, sige. Dalawa i-recommend ko. Panoorin nyo na yung Obsession and panoorin nyo rin yung Alone Together. I love Alone Together. Lahat ng thoughts ko about Alone Together, panoorin nyo na lang sa episode na ginawa ko on it. Connected din siya dun sa discourse na ongoing ngayon. Tapos na actually, yung discourse na, naging discourse sa Twitter on paano kapag merong cheating sa films. Diniscuss ko yun dun sa episode na ginawa ko for Alone Together. Yun lang naman. Sorry sobrang amats lang nung daldal ko today. Mantra, sinabi ko na kanina, pero ang mantra ay humans are designed to create. Okay? Stop tayo sa pag-consume. Good naman ang pag-consume kasi doon tayo kumukuha ng experience, doon tayo kumukuha ng ideas din. Good naman ang pag-consume. Pero minsan nagiging too much siya. So, i-push natin yung sarili natin to create, to express ourselves, even if hindi siya papasa sa standards ng maganda. I love art. Mag-create lang tayo ng art, guys. Engage lang tayo sa art hanggat kaya.
Yun yung bumubuhay sa atin, yun yung bumubuhay sa pagkatao natin. Yun ano naman, hinihinaan ko lang yung boses ko kasi biglang tumahimik. Tapos parang rinig na rinig ako ng mga tao. Mag-isa lang ako dumadaldal. Thank you so much for listening to this episode. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Mag-subscribe na rin kayo dito sa YouTube and sa Spotify. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9pm and every Sunday, 8:30am. I-follow nyo na rin ako at Yani Hati sa lahat ng social media platforms. Mag-join na rin kayo sa FB community natin. Yani's Roommates, doon ako nagpo-post ng updates, announcements, pati na rin yung link para sa Yanis Mail. Please, wag kayong mag-send sa email. Wag kayong mag-send sa email nung letters nyo. Kasi may nag-send sa email nung manager namin sa podcast. So, wag. Pag nag-send kayo sa email, hindi ko binabasa. Yup, let's discipline ourselves, okay? So, dun lang sa forms, guys. Thank you so much. And see you sa 27. See you this Thursday. See you next Sunday. See you everywhere.